Hi guys! Welcome back to JJ's Adventures. It's been a while. So for today's video, ang topic po natin is Affidavit of Support and Guarantee o yung tinatawag na AOS. Actually, nakagawa na ako ng ganitong video previously. So, ngayon, gusto ko naman ipakita yung itsura ng Affidavit of Support and Guarantee. And then, sino ba ang dapat mag-file nito? At ano ba yung mga requirements na nakapaloob dito? So, guys, without further ado, let's get started. So, guys, ito yung itsura ng Affidavit of Support and Guarantee. So, kung makikita nyo, nakalagay dyan is yung Consulate of the Republic of the Philippines, Perth, Western Australia. So guys, kukunin ito, ipa-file ito nung taong magi-sponsor sa inyo. So siya ang magpa-file. Okay? So yan, kung makikita nyo, sealed siya. Actually, sa ibang country is may red ribbon pa ata. And of course, makikita nyo may bayad. So, 45 Australian dollars yung binayaran nung nag-sponsor sa akin. Okay? So ito yung itsura niya. So ito talaga yung original. So, ano naman yung mga documents na nakapaloob dito sa AOS? Of course, nandito yung form. Yung form na fill upan ng sponsor sa inyo. So, yan yung itsura. Okay? Affidavit of Support and Guarantee. So, nakalagay dyan yung details nung mag-sponsor sa inyo at yung details nung magta-travel, nung taong i-sponsoran. So, what else? Ano pa yung mga requirements na nakapaloob? Of course, nandito yung document. Number 1 is yung passport ng taong mag-i-sponsor sa inyo. Photocopy ng passport niya. And then, driver's license. Photocopy din. And then, of course, dun sa magta-travel, dun sa taong i-sponsoran, like ako, ang binigay ko lang is yung photocopy ng aking passport. And then, another thing is yung payslip or bank account nung taong mag-i-sponsor sa inyo. So, yan po yung mga documents na nakapaloob dito sa Affidavit of Support and Guarantee. At guys, remember, ang magpa-file nito is yung taong mag-i-sponsor sa inyo at doon ito kukunin sa bansang pupuntahan ninyo. So, for example, US. So, sa US kukunin yung Affidavit of Support. And then, ipapadala to sa inyo bago kayo mag-travel. So, kung magtuturist kayo at sponsored ang inyong travel, then this document is a must. At talagang hahanapin po ito ng immigration officer. Otherwise, pag wala kayong naipakita, 99% pwede kayong i-upload. Kasi yun po yung na-experience sa mga ibang tourist traveler na pag-sponsor sila at wala silang ganito, good candidate po na pwede kayong ma-upload talaga anytime. So, napaka-importante po talaga nito. So, yun lang guys, pinakita ko lang yung itsura, and then yung mga requirements na kailangan na naka-attach dapat pag ipa-file na nung nag-sponsor sa inyo dun sa Consulate of the Republic of the Philippines kung saan kayo bansang pupunta. So, yun lang guys. I hope you like our video for today at sana nakatulong dun sa mga taong magtuturist, magta-travel tourist at sponsored ang kanilang travel. And guys, if you like my video, please give it a thumbs up, follow, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video. Okay guys, God bless you all. I'll see you on my next vlog. Bye!